Ikaw ang pumapatay sa pangarap ko. Ang anak na tumalikod sa ama dahil sa matinding sekretong nagwasak sa pamilya nila sa isang gabi ng trahedya. Sa isang maliit na barangay sa Davao, nakilala si Miguel Santos, isang masipag na ama na nagtatrabaho bilang mekaniko. Tahimik siya, palaging pagod, at halos hindi na nakakausap ang kanyang nag-iisang anak na si Jomar, isang high school student na puno ng pangarap maging engineer. Pero sa likod ng katahimikan ng kanilang bahay, may unti-unting sumasabog na tensyon. Tay, bakit ba lagi ka nalang may utang? Sigaw ni Jomar isang gabi habang hawak ang report card niyang may mababang marka. Napabuntong hininga si Miguel, pinupunasan ang langis sa kanyang kamay. Ginagawa ko lahat para may makain tayo. Hindi mo ba nakikita yun? Paano ako? Ako lagi ang nahihirapan sa school. Nahihiya na ako sa kaklase ko, pabalik na sigaw ni Jomar, nanginginig sa galit. Sa kabilang kwarto, narinig ito ng kapatid ni Miguel na si Liza, na matagal nang may tinatagong sama ng loob sa kapatid niya. Kung hindi ka marunong magdesisyon sa buhay mo, huwag mong idamay ang anak mo, malamig na sabi ni Liza mula sa pinto. Biglang tumahimik ang buong bahay. Isang gabi may hindi inaasahang nangyari. Isang lumang kahon ang natagpuan ni Jomar sa ilalim ng kama ng ama niya. Laman nito ang mga lumang resibo, medical records, at isang liham mula sa ospital. Habang binabasa niya, unti-unting nanlalamig ang kanyang mga kamay. Bakit hindi mo sinabi na may sakit si nanay noon? Bulong niya sa sarili. Biglang pumasok si Miguel. Jomar, huwag mong galawin yan. Ngunit huli na ang lahat. Pinili mong ilihim sa akin na namatay si nanay dahil wala kang pambayad sa operasyon, sigaw ni Jomar. Luha ang pumapatak. Napaupo si Miguel, parang binagsakan ng mundo. Anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kaya pala akong sinisira para lang takpan Dev. Kasalanan sigaw ni Jomar habang ibinabato ang kahon. Biglang nagsalita si Liza mula sa likod. Hindi lang yan ang totoo, Jomar. Tahimik ang lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit hindi na operahan ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Parang huminto ang oras. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Miguel. Umiyak si Liza. Ginamit ko ang pera. Akala ko matutulungan ko ang sarili ko sa utang, hindi ko alam na yun pala ang pang-operasyon niya. Isang katahimikan ang bumalot sa bahay. Si Jomar nanginginig na paupo. Lahat kayo niloko niyo ako di. Kinabukasan tahimik ang bahay. Walang sigawan. Walang galit. Si Miguel ay nakita ni Jomar na nagkukumpuni ng lumang bisikleta niya. Bakit mo pa ginagawa yan? Malamig na tanong ni Jomar. Para may magamit ka kahit papaano, kung ayaw mo na akong tawaging ama, tatanggapin ko. Tahimik si Jomar. Matagal. Hanggang sa tuluyang bumigay ang boses niya. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, pero pagod na rin akong magalit. Lumuhod si Miguel, nanginginig. Hindi ko sinira ang nanay mo, anak, pero sinira ko ang tiwala mo. Yun ang pinakamabigat na kasalanan ko. Lumipas ang mga linggo, si Jomar ay nagtrabaho part-time habang nag-aaral. Si Liza naman ay nagdesisyong umalis para harapin ang sarili niyang pagkakamali. Isang araw, nakatanggap si Jomar ng liham mula sa ama niya. Anak, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw kitang ipinagdarasal. Kahit hindi na ako maging bahagi ng buhay mo, ikaw pa rin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sa huling linya, may nakasulat. Minsan, ang pinakamabigat na kasalanan ay hindi kasinungalingan kundi ang katahimikan na hindi natin maipaliwanag. Moral lesson. Hindi lahat ng galit ay nakikita ang buong katotohanan. Hindi lahat ng ama ay perpekto at hindi lahat ng pagkakamali ay gawa ng iisang tao lamang. Sa huli, ang pamilya ay hindi nasusukat sa walang pagkakamali, kundi sa tapang na humarap sa katotohanan at subukang maghilom, kahit durog na ang tiwala.